Welcome mga kaantay-charlatan at narito akong muli upang itampok sa inyo ang tungkol sa medalyon ni San Benito o Saint Benedict at kung paano ito mapapagana para magkaroon ng bertud. Ang medalyon ni San Benito ay ang pinakamadaling mapagana sa lahat ng mga medalyon na madalas makita sa Quiapo, Facebook at online selling site. Maging sa larangan ng lihim na karunungan o mga antingan ay ang San Benito ang pinakamadaling mapagana. Isa rin ito sa pinakamagaan dalhin sa buhay at walang mga side effect na katulad ng ibang mga medalyon na komplikado at mabigat sa buhay. Si San Benito ay santo ng Iglesia Katolika o Roman Catholic Church. Siya rin ay patron ng Europa at siya ay kinikilala maging ng Orthodox Church. Ang medalyon ni San Benito ay ginagamit sa eksorsismo ng mga paring Katoliko, maging ang mga manggagamot espiritual dahil sa taglay na bertud nito kapag napagana. Bukod sa magaling ito sa eksorsismo ay ginagamit din ito bilang pangontra sa mga ataking espiritual tulad ng kulam, barang, at masasamang espiritu. Sinasabi rin na mahusay din itong panglihis ng bala kung sakaling may magtangka sa buhay mo. Sa ibang bersyon ng kwento ay sinasabi na si San Benito daw ay dating mangkukulam at nung magbalik loob ito sa Panginoon ay isinumpa nito sa kanyang sarili na lalabanan niya ang lahat ng mga mangkukulam at masasamang nilalang. Subalit kung totoo man o hindi ang bersyon ng kwentong yan ay isa lang ang mahalaga at napatunayan na talagang mabisa at epektibo ang medalyon ni San Benito. Maging ako man ay madalas kong irekomenda ito sa mga kumukonsulta sa akin regarding spiritual protection. Now, paano ba mapapagana ang medalyon ni San Benito? Bago ko simulan ay narito muna ang ilang mahalagang paalala na dapat mong isaisip at isapuso. Una, dapat taos sa puso mo ang gagawin mo at hindi dahil para makumpleto lang ang kailangan sa pagpapagana. Pangalawa, sikaping maging mahinahon sa kapwa at piliting maging mabuting tao. Tandaan na hindi dinidinig ng Diyos ang dasal ng taong masama. Pangatlo, huwag gagamitin sa masama ang medalyon dahil para mo nang itinakwil si Kristo at wari ipinapako mong muli si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Narito ang paraan ng pagpapagana sa medalyon ni San Benito na gaganapin sa loob ng 49 days para sa lalaki at 48 days naman para sa babae. Huwag kalimutan na pabasbasan muna sa pari ang medalyon bago pasimulan ang pagdedebosyon. Mag-umpisa sa unang biyernes ng buwan. Halimbawa ay mag-uumpisa ka ng June 2021. Ang unang biyernes niyan ay petsa ng A4. Hanggang makaabot ka ng 49 days or 48 days kung ikaw ay babae. Araw-araw mo dadasalin yan at walang laktaw. Dahil kapag lumaktaw ka ay mag-uumpisa ka na naman ulit sa una. Magtakda ng oras ng pagdadasal. Inirekomenda ko ang alas 6 ng hapon. Pero kung hindi akma sa oras nyo dahil sa may trabaho o mahalagang gawain ay pumili ng pinakakomportabling oras. Tandaan nyo na hindi ordinaryo ang ginagawa nyo yan dahil nagdedebosyon ka. Ikaw ang mag-adjust at huwag ang Diyos ang pag-adjustin nyo. Now, kung sakaling nasa kalagitnaan na kayo ng pagdedebosyon na kaakibat ang itinakda nyong oras ay nagkaroon ng emergency o hindi inaasahang pangyayari at hindi ka nakapagdasal ng debosyon, ay hanggat maaari ay magdasal ka pa rin ng debosyon sa araw na yon, hanggat hindi kumakagat ang alas 12 ng hating gabi. Dahil kapag lumagpas na sa oras ay nagkaroon na ng patlang. Sa puntong yan ay mag-uumpisa ka na naman sa una. Narito ang dasal sa debosyon. Magsisi at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang sinadya at hindi sinasadya. Hawakan ng kanang kamay ang medalyon. Magdasal ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya hanggang sa salitang ipinako sa krus. Isunod ang poder. Isunod ang basag sa harap. Isunod ang basag sa likod. Isunod ang susi ng San Benito.
Pagtapos ay hipan ng pakrus ang medalyon ng 3 beses. Kapag nakumpleto na ang 49 days or 48 days ay kada Biyernes at Martes na lang ang pagdadasal ng debosyon bilang pakain o karga sa medalyon. Paalala, huwag din kalimutang dalahin sa simbahan ang medalyon para magsimba. Hindi naman kailangan na kada linggo, pero kung magagawang magsimba ay gawin ito at pahira ng holy water ang medalyon gamit ang kanang kamay o daliri ng pakrus. Kung hindi man makapagsimba ay mas maiging may holy water sa bahay at pahira ng pakrus ang medalyon gamit ang kanang kamay o daliri. Ang palatandaan na may bertud na ang medalyon ay nag-iinit ito o mararamdaman yung tila pumipintig. Nag-iinit din ito bilang babala na may kapahamakan o may masamang espiritu sa paligid. Kapag nakumpleto nyo na ang lahat at naramdaman nyo na ang pag-init nito o pagpintig, ay ibig sabihin ay may bertud na ito at nag-uumapaw na sa bisa o pwersa. Makakasigurado ka na walang mga masasamang espiritu o demonyo ang makakapangperwisyo sa inyo. Hindi na rin kayo para tablan ng barang, ulam, bati ng masamang espiritu, at maging ang usog, palipad hangin, o mga ataking espiritual. Makatitiyak ka na rin na kapag may nagtangka sa buhay mo tulad ng pagbaril, pag-itak, o saksak, ay hindi ka na para mapatay dahil sa bertud na dala nito. Huwag na wag mong ipagyayabang kahit kanino na may ganyan ka. Mas maiging magpakumbaba dahil ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Mawawala ang bisa niyan kapag ipinagmayabang mo. Huwag din ipahawa kung kani-kanino ang medalyon mo. Iwasang mahakbangan ito ng kahit sino dahil ang paghakbang ay ginagawa lang sa patay. Magagamit mo rin ang medalyon para makapanggamot sa simpleng karamdaman tulad ng usog, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, lagnat, at maging ng masasamang espiritu o namatanda. Kumuha lamang ng 1 basong tubig na malinis. Magdasal at humiling sa Diyos na pagalingin ang may sakit. Banggitin ang buong pangalan, edad, at kapanganakan ng gustong pagalingin. Isunod ang basag sa harap at likod ng San Benito, kasunod ang susi. Hipa ng pakrus ang basong may tubig at ipainom sa gagamutin. Ang susi naman ay pangmabilisang dasal. Halimbawa ay nasa gitna ka ng biyahe at biglang nawala ng preno ang sinasakyan, ay banggitin mo lang ang susi ng San Benito ng paulit-ulit. Ipinapayo ko rin na hanggat maaari ay kabisaduhin ang buong dasal ng San Benito, upang kahit hindi mo nasuot ang medalyon ay parang suot mo na rin dahil sa kabisado mo na ang lahat. Ang pagdedebosyon ay paumpisa pa lamang, pero kung tutuusin ay walang katapusan ang pagdedebosyon sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Nawa ay huwag niyong kakalimutan ang mga mahalagang habilin at payo kung inaasam niyong makamit ang bertud ng San Benito. Marami pang nagagawa ang San Benito pero hindi ko na muna para sabihin lahat. Kung may mga katanungan kayo ay magkomento lamang kayo at re-replyan ko naman kayo dahil gusto ko rin malaman ang resulta sa inyo ng pagdedebosyon. Huwag din kalimutang mag-subscribe kasunod ng pagpindot ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ipopost kong video na may kinalaman sa paranormal. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa matyaga ninyong panonood. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Antay Charlatan.